Sa pagdating ng mga lider ng mga bansang kasapi ng ASEAN sa Cebu, nagsimula na rin ang kabi-kabilang meeting. Kabilang na riyan ang ASEAN Joint Foreign and Economic Ministers meeting kahapon, kung saan nagbigay ng pahayag ang mga lider sa pagtugon sa epekto ng kaguluhan sa Middle East. Nagbabalik si Jessie Atienza. Miyerkules ng gabi, lumapag ang eroplanong mula sa bansang Brunei. Lula nito si His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah, kasama ang anak na si Prince Abdul Mateen Bolkiah. Halos sunod-sunod na ring dumating ang iba pang ASEAN leader sa paliparan sa Mactan. Dumating ang Prime Minister mula sa Kingdom of Cambodia na si Samdech Mohaborvor Thipadehon Manet. Binati naman ng mga lokal na opisyal ang Prime Minister ng bansang Vietnam na si Lee Min Hung. Nakarating din mula sa bansang Malaysia ang Prime Minister na si Dato Seri Anwar bin Ibrahim. Sumunod naman ang Pangulo ng Indonesia na si His Excellency Prabowo Subianto. Lumapag naman sa Mactan International Airport ang eroplanong sinakyan ng Prime Minister ng Timor-Leste na si Khairala Shanana Gusmao. Dumaan din sa MCIA ang Singapore Prime Minister na si Lawrence Wong. Samantala, pinangunahan naman ng Cabinet Secretaries ng Department of Foreign Affairs at Department of Trade and Industry ang ASEAN Joint Foreign and Economic Ministers Meeting, kung saan inihayag ng DTI kung gaano naapektuhan ang rehiyon sa tensyon sa Middle East. Developments in the Middle East have shown how quickly external shocks can reshape our region. What began as a distant crisis is now affecting energy prices, supply chains, and economic conditions across ASEAN. These are not isolated effects. These are a reminder that our economies and our vulnerabilities are closely linked. We are already seeing the consequences. Higher fuel and food prices are straining households. Businesses, especially MSMEs, are managing rising costs and uncertainties. This is precisely why this joint meeting matters. Ayon naman sa DFA, susulitin nila ang pagkakataong ito para makalikha ng ASEAN Leaders Statement bilang tugon sa krisis na kinakaharap ng rehiyon na dulot ng kaguluhan sa Middle East. With this in mind, we will look to issue at the summit an ASEAN Leaders Statement on the response to the Middle East, which expresses not just our unified position, but also the foundation for our response to future crises. At this juncture, allow me to extend on behalf of the foreign ministers gratitude to the economic ministers present today, this afternoon, for your presence today, which speaks volumes of your strong sense of responsibility and urgency to our shared objectives. Nagsimula na rin ang ilang pagpupulong ng ASEAN leaders kasama si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula sa PTV Cebu, Jessie Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.